So Mm. sa hanay po namin talagang kami ay nadismaya, dahil, yung ating mga kadaingan, mga kahilingan at ang ating mga problema, katulad ng understaffing, chronic understaffing po, kakulangan talaga ng mga personnel sa mga pampublikong hospital, napakababang pasahod sa mga manggagawang pangkalusugan, yung kontraktualisasyon na talagang sobrang nananalasa na po ngayon, kulang na mga plantilla position po. Yung panawagan po natin ng agarang pagbigay ng mga nakabinbin pa po mga benepisyo ng mga manggagawang pangkalusugan. At ang pagtaas po ng ating budget sa health po ng 5% man lang sana doon Mm. sa total gross domestic product po ng natin. So wala po siyang nabanggit regarding sa mga ganon. At sa pangalawang tanong niyo po regarding sa rating po na maibibigay namin, siguro the lowest one. Yun po yung maibibigay namin sa kanyang rating. Okey po. Malaki ding bagay ba sana, Ma'am Christy ano, kung, bukod dito sa or yung sa ulat po ng SONA ng Pangulo, baka meron po sana siyang mas magandang naiulat sa, sektor po ng kalusugan kung, meron ding maayos sana ma'am ano, na nakapag-manage po ng mga sitwasyon sa, health sector and speaking of course, ang, kalihim po ng DOH, ma'am. Opo, talaga naman pong, mas maganda po sana kung may nabanggit siya o natukoy niya yung mga talagang kahilingan at mga dinadaing na mga manggagawang pangkalusugan. At okay din po, mas mahalaga din sa amin na kung nabanggit man at ay sana maaksyonan. So nakakalungkot lang po dahil matagal ng panahon po, simula nang naupo siya, nung panahon ng pandemya kami po ay, pinuri na mga modern heroes, pero nasaan yung mga modern heroes ngayon? Lupaypay na, sadsad na po sa sobrang pagod, sa sobrang hirap, nagkakasakit na, napakababa ng pasahod, marami na pong ng ibang bansa. So, ang nakakalungkot lang din kasi isipin na nandito kami para tumulong, mapaganda ang sistema pangkalusugan ng Pilipinas, pero kami mismo na gustong tumulong at umagapay para makaahon tayo, ay kami po mismo ay pilit na pinapatay at pilit na parang binubura yung dahil, marami na po na ayaw ng talagang manilbihan sa ating bansa Mm. dahil talagang hindi nakabubuhay ang sahod. So ngayon sa dahil sa pag-state niya ng kanyang, national address po na wala tayong, narinig, sa mga binanggit niya at walang kasiguraduhan ang kalagayan ng mga manggagawang pangkalusugan, asahan na po natin na magiging rampant na lalo ngayon ang alisan ng mga manggagawang pangkalusugan papunta sa ibang bansa po. Okey, ma'am. Ano namang pananaw po ninyo, Ma'am Christy, dito po sa kahapon binanggit ng, Pangulo regarding po dito 'no, sa matagal na ring may, issue, nitong mga nakalipas na taon, yung tungkol po sa guarantee letter kasi binanggit ng Pangulo na hindi na nga raw po or parang, ito ay hindi na kakailanganin pa. Lalo na ito ay, nagdudulot din talaga ma'am ano, ng patronage sa politics itong, guarantee letters po, ma'am. Oo. So, okey binanggit niya na sabi Mm. niya hindi na daw pipila at hindi na magmamakaawa sa mga politiko para manghingi ng guarantee letter kasi madali na daw ma-access. Hindi lahat ng tao ay kaya maka-access when it comes to technology. Hindi tayo techie, ako nga mismo hindi ako techie. Kung tutuusin Mm. mo ako nakapag-aral ako, how much more yung mga pasyente natin na yun. Alam mo naman ang mga pasyente na pumupunta sa mga nanghihingi ng tulong at mga pasyente na pumupunta sa mga pampublikong hospital ay karamihan diyan, 90% diyan ay talagang, know-hows when it comes to computerization. Mm. Kasi kailangan pa pong i-download yung e-Gov application para po dito, para ma-access mo po yung, sinasabi ni PBBM na makakakuha ka na ng tulong galing sa gobyerno. Ano naman kaya ang mga nakapaloob do'n sa e-Gov application na 'yon, na kailangan, sundin ng bawat mamamayan para mapindot na mapindot na mapindot na mapindot hanggang sa mainis ka na lang. At hindi lahat ng tao ay may kayang magpa-load para maka-access sa e-Gov na 'yon. So nakakalungkot isipin kasi magso-sort out pa rin po tayo sa guarantee letter, nandun pa rin tayo. Kahit na hirap yung mga kababayan natin na pumunta sa mga politiko, pero at least doon makakausap nila ng personal at mai-explain sa kanila kung ano dapat gawin. Paano pa yung application na yun, kung English pa? Mm. Sige nga.
Tama naman po, ma'am. Ano. So parang in general ba ma'am, can you say po na in this administration po ng Pangulo ay ganun kalaki po yung negligence ano, sa mga health workers natin? Kasi ayun nga, like you mentioned po, ay walang masyadong nabanggit na ipaprioridad in the coming years pa ng panunungkulan po ng Pangulo sa mga nasa health sector po natin, ma'am. Yes po, totoo po 'yun. Kasi talagang napabayaan kami. Kasi dinagsa kami ng mga tao, dinagsa kami ng mga pasyente sa hospital, hindi plenado lahat ng mga pinagpapatupad nila. Kagaya niya, binanggit niya si Mm. CBB doon sa kanyang zona. Oo, maganda ang CBB. Nabanggit ko na rin po yan dito sa unang interview natin. Maganda, Opo. zero balance billing. Ang sabi nga po niya, binanggit ni PBB na more than 3 million na mga kababayan natin na nakinabang na sa CBB. Oo nga, maganda, ma-access, maganda siya para sa mga mahihirap nating kababayan. Pero naisip ba niya kung ano ang impact nito para sa aming mga gawang pangkalusugan? Sobra hindi na namin kayang i-accommodate sa ang dami ng mga pasyente, overwhelmed ang bilang ng pasyente na dumadagsa sa bawat mga pampublikong hospital.